Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong bago ng Jetour, ang X70 Lightning IDM. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine na may dalawang electric motor. May maximum engine power ito na 154 horsepower at may maximum engine torque naman na 220 Nm. Ang combined range nito ay 1,200 km. Ang transmission nito ay dedicated hybrid transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Palagay ko ito na yung next generation na family car eh. Kasi 7-seater, mataas, matulid at matipid. Dalawa kasi ang makina nito, isang electric at saka isang gasoline. So yung electric, mas makakatipid ka kasi kuryente lang yung ginagamit. Pag nasa city ka pa, mas matipid siya kasi hindi siya laging umaandar. Pag malayuan naman yung babiyahihan mo, meron din siyang gasolina na makina. Kaya hindi ka kakapusin sa range. Napakaangas ng itsura sa unahan, lalo na yung ilaw kasi galit na galit. Sa loob naka-projector LEDs to, ang park lights ito, plus yung nakaikot sa grill. Meron din tong DRLs na nandito sa ilalim. Ang grills naman, meron siyang mga zigzag na lines, tapos meron siyang hexagonal shape na panels na meron mga silver accents. Meron din tong sensor sa ibabaw para sa mga driver aids. May camera sa unahan at parking sensors. Sa sides naman, mapapansin mo ang haba pala talaga nitong sasakyan. Plus yung height, ito yung saktong-sakto para sa akin. Mataas siya, hindi ka sasayad, pero pag sasakay ka at saka bababa ka, hindi ka mahihirapan kasi magsaslide ka lang papasok, hindi ka sasampa. Or pag bababa ka naman, magsaslide ka lang din palabas, hindi ka tatalon. Merong roof rails, chrome bits sa door handles at bintana, ang side mirrors auto-fold, may signal lights at camera, may matte black body moldings at black fender garnish. Ang size ng gulong 235/55/19. Mukha namang robot dito sa likod. Ang sarap titigan, di ba? Lalo na tong taillights pagka sa gabi, tuloy-tuloy yung ilaw niyan hanggang dun sa kabila. Meron din siyang shark fin antenna, third brake light sa spoiler, defogger, wiper, camera at parking sensors. Ang tailgate naman, isang pindot mo, bubukas na ng pusa. Ang space naman sa likod, pag naka 7-seater na layout, so mga backpacks na lang yung malalagay mo. Pero kung marami kang mga ilalagay na malalaki, pwede mong itupi itong third row seats. Tapos kung talagang marami kang ilalagay, itupi mo na lang pati yung second row seats. Mukha namang multi-million pesos itong interior. Promise. Kasi tinan mo ceiling pa lang nito kulay itim. Kasi diba usually gray, ganyan. Pero ito black. Kasi pagka black yung ceiling, no, mas nagiging sporty, mas nagiging luxurious, mas nagiging cozy. So maganda talaga tong black na to. Pati yung mga sidings, diba? Black. Meron din tong sunroof, may lalagyan ng shades dito sa bandang unahan, mga controls para sa sunroof, tsaka pintuan, meron dito sa ibabaw, pati yung ilaw. Parehong visor merong salamin, tapos pareho rin silang may ipitan ng card dito, diba? Mas maganda yan para dito sa mga auto sweep, lalagay mo lang dyan. Ceiling pa lang yun ang dashboard nito, grabe. Soft touch materials yung ibabaw, may mga red stitchings, may red na leather, merong mga chrome accents. Tapos yung screen pagkalaki-laki at dalawa pa. Ay, hindi pala dalawa, tatlo. Kasi yung instrument cluster, tapos yung infotainment system, tapos yung controls ng aircon sa baba, screen din. Screen na merong knobs Yung left na knob, temperature na adjustment. Tapos yung right na knob naman, yung fan speed. Tapos yung mga pinipindot dito, kung saan mo gusto yung aircon, kung recirculate, fresh, at maraming pang iba. Pati air quality meron din tong air filtration system. Kaya kung may mga dust dito sa loob, pollen, kung allergic ka, or may virus, so yan, pwede niyang i-filter yung hangin. Pati yung seat temperature kasi meron tong ventilated seats. Ayan, ang lamig sa puwet. Sa instrument cluster naman, yung sa left side niya, speedometer. Yung sa right side niya, instant power. So, hindi kilowatt hour yung lumalabas, no, percentage.
Tapos meron din ditong gas gauge syempre. Tapos yung kuryente mo naman nandito naman sa baba sa right side. Ang manibela, leather wrapped, yung gilid perforated, tsaka marami rin pindutan dito. Meron pang WeChat dito sa left side eh. Kasama nun, controls para sa adaptive cruise control. Adaptive cruise control to ha. 7-seater, naka-hybrid ka na, tapos adaptive cruise control pa. Ano pa ba hanapin mo? Sa right side naman, controls para sa infotainment system. Sa infotainment system naman, ang mga speakers na kasama nito, Sony. So, branded yung sound system nito, kaya okay yung tunog niya. Plus, hindi lang yung mismong radyo ha, meron din tong Carbit Link, Bluetooth, tapos nandito na rin yung mga car settings, saka yung plug-in hybrid electric vehicle na mode. So, pag pinindot mo, meron dito PHEV. So, pag pinindot mo dito na makakapamili ka ng mga power modes, yung kung gusto mo, electric vehicle mode lang, para hindi ka gagamit ng gas, or hybrid electric vehicle mode na gagamit siya ng gas at saka ng kuryente, depende na sa driving mo. So, pwede mong gawin yan dito. Nandito rin, ma-change mo yung driving modes na Eco, Normal, tsaka Sport. Pati yung steering ha, may adjustment dito. Merong Light, Comfort, tsaka Sport. Pero ako nilalagay ko na lang dun sa Associated Driving. So, siya na yung mag-a-adjust kung high speed, medyo titigasan niya ng konti. Pag low speed, lalambutan niya. So, yun yung gamit ko. Yung brake assist din, meron dito. Comfort, Sport. Andito rin, may adjustment yung mga ADAS mo. Yung Advanced Driver Assist System. Ang aircon vents naman nito, no, sa usual na kotse, 'di ba? 4 lang eh. Isa ditong aircon vent, tas isa rin sa kabilang side, tas 2 sa gitna. Pero dito, no, maganda kasi 3 yung nasa gitna, tas may tag-isa pa. Kaya mangyayari, no, pwedeng sa driver 2 sa aking vent, sa passenger 2 vent, tas yung isang vent pwede mong itutok sa likod. Pero meron ding sariling aircon vent yung mga pasahero sa likod, ha. Meron sila ditong 2. Ang shifter naman, so madali lang intindihin kasi yung park, pipindutin mo lang sa ilalim, tapos meron siyang drive, neutral, reverse, P sa park, tapos meron siya ng B plus minus. So yung B plus siya minus, pag-control naman yan ng regenerative braking level. So ako, parati namang naka-highest setting eh. Kasi parang ang feeling lang naman niya, para ka lang nag-engine braking sa gas engine. So ganun lang yung feeling niya. Pero dito, regenerative braking yun. Meron din ditong wireless charger, merong cup holder, tapos may controls pa para sa infotainment system na knob, tsaka pwedeng touchscreen yung mga gilid. Sa ilalim ng center console naman, meron siyang power supply sa right side. Sa left side naman sa baba, meron siyang 2 type A na USB. Ang center armrest, leather wrap siya. Pag binuksan mo, napakaluwag. At saka ang pinakamaganda dito, meron siyang cooler. So ayan o, malamig yung aircon sa loob, kaya nga naglagay ako ng drinks ko. Ang mga upuan naman ito, leather. So yung gitna niya, perforated, tapos ordinary na leather yung mga gilid. Yung headrest nitong 2 upuan sa unahan, parehong pang-eroplano. Yung meron sa gilid, ito. Yan, yung na-adjust siya na gaganyan or nagaganyan, no? Para pag natulog ka, hindi mahuhulog yung ulo mo. Pero pag nagdadrive ka, wag ka matutulog ha. Pag kunaring naka-stop over ka lang. Notable din dito, no, yung mga sidings. Kasi ang ganda ng styling niya, parang meron siyang bakal na styling dito sa bandang ibabaw. Tapos nandyan yung Sony na speakers. Yung ventilated seats tsaka yung heated seats, meron ditong pindutan. Pareho yan ha, ventilated tsaka heated, pareho tong unahan. Yung adjustment kasi ng upuan, di ba, pag manual, syempre abot-abutin mo pa. Pagka naman automatic, ang hirap kasi kakapain mo pa dito sa gilid. Dito hindi na, eto lang, eto. Eto lang ang controls niya. So pag gusto mong iabante, yun, dun mo lang iabante. Or gusto mong i-recline, yan, dito lang. Same din sa dashboard, no? Soft touch materials din yung ibabaw. Merong mga leather, merong black leather, merong red na leather. Hindi pala red to. Ano ba to? Burgundy. Hindi ko alam. Basta parang maroon. Sa ilalim, merong mga bottle holders at compartment. Sa likod naman, same pa rin, no? Meron pa rin bottle holders, compartment, merong seat back pockets magkabila. Sa ibabaw, meron siyang hawakan, tsaka ilaw. Ang maganda naman sa likod, no, meron siyang 2 aircon vents sa gitna. Tapos meron siyang isang type C na 60 watts yung charging, tsaka isang type A. Ang mga upuan, same pa rin, leather seats, tapos may mga perforations yung gitna. Meron ding center armrest na may 2 cup holders, isofix tethers, tsaka yung seatbelt 3. Ang upuan na to sa second row seats, pwede mo siyang iabante tsaka iatras. So yung space ko kasi dito sa second row, no, yung sa ulo ko, headroom lampas ng 5 daliri ko. Tapos yung knee room ko naman dito, halos 2 fist ko na yung space. 2 fist pero medyo masikip kasi. So sabihin natin halos 2 fist yung space.
So yung space kasi na yun, no, pagka nakasagad, medyo masikip talaga dun sa third row. Pero yun nga, i-adjust mo na lang siya. Pwedeng tig isang fist kayo para at least makaupo yung sa third row, tapos maupo ka rin dito sa second row seats. Speaking of the engine, meron tong 1.5 liter na engine na gas. Tapos meron din tong electric motor. So ibig sabihin nito may battery rin to. Ang maximum range nito na nakalagay dito, anong chinarge ko, 100% ang nakalagay 110 kilometers. Yung gas, hindi ko pina full tank. Kahit may gas ka, pwedeng hindi mo gamitin. Pwedeng electric lang. Kagaya ngayon, naka-EV mode ako. So maandar tayo, hindi ako gumagamit ng gas. Puro kuryente lang. Pag uwi ko, mag-charge lang ako ulit. Posibleng hindi mo na magamit yung gas mo kung charge ka lang ng charge ng battery mo. Kasi 110 kilometers naman yung range na nakalagay. Layo na yun. Ang gandang kotse, no? Pero maganda rin kaya siyang imaneho? Yan naman ang subukan natin ngayon. Let's go! Actually, nagamit na namin tong sasakyan na to papuntang Baguio, no? Pero ang natitira sa aking gasolina, 115 kilometers. So, nagpagas kami sa MCX. Tapos, pumunta kami ng Baguio. 3 days kami doon na umikot din. Tapos, umuwi kami. Umabot to ng bahay. Hanggang kagabi, 115 kilometers siya. Ngayon, ginamit ko na siya ulit ng Dasmariñas, Cavite. Tapos, sinundo ko na yung anak ko. Tapos, nag-video na ako ulit nito. Gumawa ulit ako ng short video para dito. At ngayon, no, ang natitira kong gas range ay 115 pa rin. As in, 115 pa rin, di nagbago. Bakit? Kasi nag-charge lang ako kagabi. So, ngayon, umaandar ako. Ang gamit ko lang, pure electricity. So, parang EV na to. Pero ang range nito 110 kilometers yung nakalagay dito pag 100% yung battery. Pero imagine niyo, no, ganito kalaking sasakyan, 7-seater, tapos pwede mong gamitin parang electric vehicle lang siya. Tsaka syempre, kung pupunta ka ng malayo, no, pwede ka pa rin magpalagay ng gas. So yun yung una ko napansin sa kanya kasi natutuwa ako. Kasi imagine niyo, no, hanggang ngayon 115 pa rin yung gas range ko. Mamaya na lang tayo magpapakarga pagka mauubos ko na yung battery. Pero most probably hindi ko to mauubos kasi 68% pa yung natitira tapos 72 kilometers pa yung natitirang range. Patatanungin nyo, kamusta ba tong umaon sa Baguio? So 6 kaming nakasakay, puno kami ng gamit, pero easy sa kanya yung Tagaytay. Kung gusto nyo panoorin yung video na yun, meron kaming hiwalay na video para doon. So dito naman tayo sa city driving, no? Sa steering, malambot yung steering. Kaya kahit mga tight turns sa inyo, maraming liko-liko, hindi ka mapapagod. Kahit babae yung magdadrive, easy lang to. Ang power notable din kasi dalawa nga yung engine natin, no? Isang engine na gas at saka meron tayong electric na motor. So nangyayari kasi, no, sa initial response kasi niya, malakas ka agad kasi ang gumagana doon yung electric motor. Tapos pagka bumibilis ka na, highway speeds, makikita mo mag-on din naman yung engine niya, or pagka kailangan ng mag-charge, mag-on din ng kusa yung internal combustion engine niya. Pero ngayon naka-EV mode tayo kasi makakapamili ka ng modes dito, no? Merong HEV mode tsaka EV mode. So HEV meaning hybrid electric vehicle, na yun nga, pareho silang gagana. Yung hybrid, yung gas at saka yung electric motor parehong gagana. Pero ngayon nga, dahil wala tayong gas, no, na meron pa naman 115 kilometers pa yung range, pero hindi muna natin gagamitin yung gas. Pure electric vehicle mode tayo ngayon, so nakalagay siya sa EV. Kahit naka-EV ka, yung paggamit sa kanya, yung regular pa rin yung speed, ganun pa rin, yung throttle response, ganun pa rin. Mapapansin mo lang na pag ganitong naka-electric vehicle mode ka, wala talagang tunog yung engine kasi naka-EV ka nga eh. So hindi talaga gumagana yung engine natin. Pero ang nakakatuwa kasi dito, no, kahit naka-HEV mode ka, tas nag-on yung engine, hindi mo rin mararamdaman na nagbubukas yung engine, ganun siya katahimik. Ang throttle response din niya, dahil nga malakas yung initial response ng makina, parang ano siya, ginagawa niya lahat ng nasa isip ko. Kasi konting tapa ko, may konti na kaagad na hatak. Pag nilakasan ko, talagang hindi ka kakapusin, meron talaga siyang ibibigay. Sa braking naman, hindi rin ako nanibago kasi malakas siya pero hindi naman pumapako. Kasi ngayon, sa braking kasi, no, 'di ba, dalawa yung braking kasi nito pagka mga PHEV. Yung unang braking, yung regenerative braking. Kaya nga nung Baguio kami, no, nadagdagan pa kami ng 20% na battery pababa ng Baguio. Kasi nga dahil sa regenerative braking. So ganun din kahit naman nasa city ka, hindi nga lang ganun ka grabe yung level ng regeneration kasi syempre puro flats naman dito. Yung Baguio kasi talaga namang bulusok pababa. Kaya talagang nakikita mo nagcha-charge talaga siya.
So dito, kunwari binitawan ko, nagne-negative yung yung parang tachometer niya na pag nag-negative yun, nag-charge na ako ng battery. Yun yung unang preno, no? Yung regenerative braking. Kasi yung pangalawang preno nito, yung calipers natin, yung regular brakes natin, yung brake system natin, kusa naman kasing gumagana yung pareho na yun. Depende na kung gaano kalakas na braking yung kailangan mo. So, kunwari, umaandar ako, binitawan ko yung throttle ko, parang meron siyang ka-feel ng engine braking ng internal combustion engine. Parang ganun yung feel. Tapos pag kailangan ko pa ng more brakes, pag tinapakan ko yung preno ko ng bahagya lang makikita mo yung percent ng power tumataas Sabihin mo na pagka kunwari binitawan ko yung throttle, mga -4 lang. Tapos pagka kunwari tinapakan mo yung preno mo ng bahagya, so tumataas yun. Minsan naging 20, -30, -20, ganon. So ibig sabihin nagcha-charge na yung battery mo nun. Pero pagka diniinan mo pa ng mahigpit, syempre gagana na yung braking system talaga natin. Pag gumana naman yun, syempre nagagasgas na yung brake pads natin. Hanggat maaari, kung gusto mong makasave ng gas dito, gamitin mo yung regenerative braking para mas malayo pa yung maaabot mo, yung mararating mo. Ang gusto ko pa dito, yung shifter. Kasi parang ilagay mo lang siya sa D, tapos tuloy-tuloy lang naman yung energy nito. Wala na yung mga shifting, wala, dire-diretso lang talaga siya. May power ngayon, hanggang mamaya may power pa rin. May hila pa rin, may hila. Wala ring mga jerk sa shifting kasi wala naman talagang tuloy-tuloy lang siya. Nung pagbiyahe namin ng Baguio, sa buong way namin, eco lang yung ginamit ko. May modes pa kasi ito maliban dun sa hybrid mode tsaka electric vehicle mode. Pwede ka pang mamili kung gusto mo ng eco, normal, or sport mode. Hindi ko kinailangan yung normal mode or yung sport mode, pero try na lang natin para at least masabi natin sa inyo, So sa normal mode niya, may additional na power, pero yung engine kasi niya naka-on lang. Hindi maingay, pero nararamdaman ko yung engine niya na naka-on. Doon pagka naka-sport mode. Kung kailangan mo ng more power, pwede mong ilagay sa sport mode. Pero para sa akin kasi, hindi mo na kailangan ng sport mode kasi kahit naka-normal mode lang or eco mode, hindi ka kakapusin sa power. Ito, binalik ko na lang sa normal mode. O, di ba? Yung gulungan niya, tinan mo, nagsusqueak pa sa sobrang lakas. Normal mode lang yun. Balik na nga natin sa eco. Malakas talaga yung makina. Kahit puno ka, kasi kami nga 6 kami, tapos puno pa ng gamit, pero yung uphill, yung overtaking speed ko, expressway, easy. Ito pa sa expressway, sobrang tipid nito, tapos ang bilis mong mag-accelerate niya, kaya yung overtaking mo napakadali. Kaso ang problema dito, yung 100 km/h kasi, parang ang feeling mo pag nagmamaneho ka sobrang bagal. Kaya medyo nakakaantok siya. Kaya mag-iingat ka pag dinadrive mo to kasi baka mamaya dahil nga hindi mo nararamdaman yung tulin mo kasi tahimik, mabilis yung mag-accelerate, baka ma-overspeeding ka. Ingat ka lang, ingat. Or gamitin mo na lang yung adaptive cruise control. Na napakaganda rin ng adaptive cruise control nito Yung feel kasi niya pag umaandar ka tapos nag-accelerate, yung meron kang mararamdaman na oy, nag-accelerate na to. Parang may feedback. O alam mo nag-accelerate na to, okay. Or pagka may sasakyan kang nakikita tas bumabagal na yung nasa unahan mo, yung may konting mararamdaman mo na oy, nagbe-brake na to. So very good yun kasi para mas nakakadagdag confidence kasi dun sa adaptive cruise control. Kasi kumbaga kahit nakaupo ka lang dito at wala kang ginagawa, alam mo na may ginagawa yung sasakyan before pa kailangan mo na talaga. Kumbaga mamemreno na ako, pero parang mamreno ka na, parang ganun yung nasa isip ko. Pero before ko pa maisip yon, nagawa na ng sasakyan, na-feel ko ng ginagawa niya. Yun na pala. Sa regenerative braking naman, so merong 3 levels. Ginagamit ko lang yung pinakamalakas na level palagi. Kasi yung feeling kasi niya, pag binitawan mo yung feeling, parang regular na engine braking kasi ng internal combustion engine. Ganun yung feel niya. So sa akin kasi maganda yun sakto lang. Kaya 3 lang siya palagi, level 3. Sa mga features pa nitong sasakyan na to, ang pinaka nagustuhan ko meron tong auto hold function. Simple pero maganda kasi nga nagpunta kami ng Baguio wala akong kabang umatras sa mga sasakyan ko sa likod kahit nakabitin ako sa traffic. Pangalawa, sa Baguio ang sisikip ng kalsada, 'di ba? Yung pinaparadaan namin medyo masikip, medyo mahirap. Pero dahil nga meron akong 360 camera, kahit papababa siya, tas patalikod ako, tas medyo masikip yung daan, easy lang, kayang-kaya ko siya dahil nga meron akong camera. Kahit wala akong spotter, kayang-kaya. Sa suspension naman, ngayon mag-isa ako pero hindi siya matalbog. Maganda yung suspension nito kahit pang daily driving, kahit mag-isa ka,
hindi ka aalog-alog dito sa loob. No namang 6 kami, no, plus yung mga gamit, mabigat, okay pa rin yung suspension nito. Medyo mas parang feeling ko lumambot pa ng konti nung may karga siya. Pero basically, basta may sakay ka o wala, okay yung suspension nito, komportable. Ang Jetour X70 Lightning IDM ay nagkakahalaga ng 1,648,000 pesos. Maraming salamat po sa Jetour Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Actually sa sasakyan na to, no, sobrang ganda talaga lahat. As in literal lahat. Unang-una yung looks. Napakagwapo nito, mean looking sa unahan, parang ang tulin-tulin, pero totoo namang napakatulin. Sa interior, napakaganda, napaka-komportable ng ride, powerful, pero ang tipid, malakas sa ahunan, at 7 ang kakasya, dahil crossover SUV, merong height siya, tapos syempre may certain degree din to ng toughness na kung ikukumpara mo syempre sa mga sedan, lamang pa rin to. Matipid sa gasolina, pwede mong gamitin na parang electric vehicle mode kagaya ng ginagawa ko ngayon. May mga wireless charging, 3 yung screen na malalaki. Kung naghahanap ka ng pampamilya, kailangan mo talagang ma-test drive tong Jetour X70 Lightning. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Ile.